Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ang isa po sa mga panawagan natin sa rally na ito ay ang ukol sa transparency o paglalantad ng katotohanan. Sapagkat karapatan ng bawat isa na malaman kung ano ang totoo. Huwag po nating kalilimutan, buwis ng mga mamamayan ang ninakaw ng mga korap. Kaya dapat lang na gawing bukas sa taong bayan ang mga investigasyon. Kaya ang ating pagtitipong ito ay isang mapayapang panawagan na marinig, madama ng mga nasa kapangyarihan ang tinig ng sambayanan. Ipakita ang totoo, ilantad ang katiwalian, tuntunin at pangalanan ang mga sangkot, lalo na ang utak ng katiwalian. Hindi dapat itago sa taong bayan ang mga katiwalian at mga magnanakaw, kundi dapat ilantad upang mapanagot at huwag nang pamarisan. Kaya sa isasagawang investigasyon tungkol sa napakalaking nakawan sa kaban ng bayan, ang ating panawagan simple, ang ating panawagan madali pong maunawaan. Maging tapat, maging lantad, huwag ikubli ang mga guilty sa kumot ng kasinungalingan at pagtatakipan. Pero nakakabahala, mga kababayan. May ilan sa mga nasa gobyerno, media, mga abogado at maging ilang political analysts na matatalino sana, may kakayahan magpaliwanag ng tama at totoo, ngunit tila nais baluktutin ang batas upang pagtakpan ng mga sangkot sa korupsyon. Hindi po ba ito tuwirang kabaligtaran ng transparency na hinihingi ng taong bayan? Lalo pong nakakabahala na kung sino pa yung tumitistigo para matunton yung mastermind ng korupsyon, sila pa ang iniimbestigahan, sila pa nais kasuhan. Mga kababayan, saan po kayo nakakita na yung tumutulong sa investigasyon para mapalitaw ang punot dulo ng katakot-takot na nakawan sa gobyerno ang siya pang sinisiraan? Hindi po ba masyado namang halata na concerted effort ang mga ito para talukbungan ng katotohanan at iligtas ang mga pinakanakinabang sa nakawan? Meron tayong pwedeng sabihin sa kanila, halata kayo. Ano nga sila? Ano nga? Hanggang sa dulo, iparinig natin sa kanila. Ano yun? Kapag ang mga dapat sanang tagapagtanggol ng katotohanan ay siya pang nagkukubli nito, saan pupulutin ang ating bayan? Mga kababayan, payag po ba kayo na itago sa atin ang investigasyon at pakawalan ang mga tunay na mastermind ng korupsyon? Payag ba kayo? Kaya malinaw po ang ating panawagan. Malinaw po ang ating panawagan. Ang
investigasyon ay dapat maging transparent at makatarungan upang mapanagot ang mga nagkasala. Sapagkat kung meron pong pagtatakip, kung meron pong manipulasyon, kung ang batas po ay babaluktutin upang maprotektahan ang mga makapangyarihan, ay hindi kailanman maghahari ang katarungan at mananatili po na biktima ang sambayanan. Papayag ba kayo? Isipin po ninyo, isipin po nating lahat, papaano natin paniniwalaan ang mga konklusyon at resulta ng investigasyon kung sila-sila lang ang nagtatanungan? Interesado po ang marami. Sino-sino yung pinatawag? Sino-sino yung itinuro nilang sangkot o may pakana sa nakawan sa pondo ng bayan? Ano-ano yung mga ebidensyang ipinakita? Papaano po ito ipinroseso? Ano yung mga hakbang na ginawa ng komisyon? Karapatan po ng mga mamamayan ang malaman ang mga iyan sapagkat buwis nila mula sa kanilang dugo at pawis ang walang konsyensiyang ninakaw ng mga kawatan. Napanood po natin kanina yung video nung mga ilang buwan nang binabaha. Napansin po ninyo yung sinabi nung isa sa mga biktima, panawagan niya doon sa mga kawatan. Ang sabi niya, makonsyensya kayo. Nag-iisa lang siya, kaya siguro hindi siya naririnig. Baka dapat tulungan natin. Iparinig natin yung makakarating sa dapat na daknan. Sabay-sabay mo, sabihin natin, makonsyensya kayo! Mga kababayan, magbibigay po tayo ng halimbawa. Sa dinami-dami ng kongresista na napangalanan na di umano'y sangkot, ilan na po ang pinatawag man lang ng komisyon? Ilan na ba sa kanila ang inirekomendang kasuhan? Bakit tila kakaunti lang sa kanila ang nasa listahan ng pinakakasuhan? Paano po yung mga hindi man lang ipinatawag? Ibig mo bang sabihin, ligtas na po sila nang hindi man lang iniimbestigahan? Ang tanong po ng marami, ano po ang basihan? Bakit sila ay tila inililigtas na sa mga kaso? Karapatan po nating malaman ang mga sagot sa mga iyan. Kaya gusto po natin na buksan sa publiko ang investigasyon. Transparency! 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 Mga kababayan, maging ang pagpapalutang ng mga isyu na lihis
sa pagtunton sa ugat ng katiwalian, isang uri po iyan ng pagtatakip na salungat sa transparency na hangad ng marami. Halimbawa po, para malihis lang ang usapan, ewan namin kung napapansin ninyo, pilit inaangguluhang ang mapayapang pagkilos na ito ay bahagi raw ng planadong destabilisasyon sa gobyerno. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Mulat sa pun at hanggang ngayon po, hayagan tayong nakikipag-ugnayan sa lokal at nasyonal na pamahalaan tungo sa maayos na koordinasyon para sa peace and order. Mahigpit din na ibinilin sa mga kapatid na panatilihin ang kaayusan. Alam niyo po yan! Maging sa leksyon sa pagsamba na itinuro sa buong iglesia, ibinilin pa nga sa atin, ipanalangin, ipagpanata, maging mapayapa ang pagkilos nating ito. Hindi po ba totoo yan, mga kapatid? Kaya malinaw po, napakalinaw po, ang walang batayang pagpaparatang at pagdadawit sa iglesia sa kung ano-ano ay isang coordinated diversionary tactic. Inuulit po natin, ito ay isang coordinated diversionary tactic. Isang pagtatangkang iwasan na sagutin ang tunay na issue batay sa mga naglilitawang ebidensya. Kaya ang paalala po natin sa mga nasa likod ng paninira, kung merong dapat harapin, iyon ay ang katotohanan, hindi ang paglikha ng mga istoryang halatang halata, pantakip sa tunay na issue. Mga kapatid, isipin po natin sandali at sana naririnig tayo nung dapat makarinig nito. Tayo na nga ang ninakawan, tayo pa ang inaakusahang nagde-destabilize. Tatanungin po namin kayo, tayo ba ang nagnakaw? Tayo ba ang nagnakaw? Tayo ba ang nagnakaw? Hindi nga tayo ang nagnakaw. Tayo ay ano? Ninakawan! Pagkatapos tayo pa, nung magreklamo tayo pang inaakusahan. Payag kayo? Payag kayo? Ang transparency, hindi lamang prinsipyo ng mabuting pamamahala. Ito po ay utos ng katwiran. Kapag bukas ang proseso, kapag lantad ang katotohanan, nagkakaroon ng tiwala ang mga mamamayan. Ngunit, kapag may pagtatago at panlilinlang, lumalaganap ang kawalan ng tiwala, lumalaganap ang galit, lumalaganap ang pagkakawatak-watak. Kaya, kung nais nating makamit ang kapayapaan dito po sa ating bansa, kailangang manaig at mailantad muna ang katotohanan. Katotohanan ang dapat ilantad. Iparinig natin sa kanila ano po dapat gawin sa katotohanan.